Ay, good morning mga kapatid. My first Sunday school with you. Hopefully, everyone will be edified. Before we proceed on the topic about this Sunday school session, let's start first in the prayer. Let's pray. Ama na nasa langit, salamat po sa araw na to at binigay niyo ang Lord's Day. Naway kami nandito para isa lang ang desire to know more about you, at ito ay isang provision. Kaya meron kaming Sunday school is to be more matured sa inyong salita, to know about topics na related sa inyong anak na si Jesucristo at sa kanyang ginawa. At itong Lord's Day na to ay isang rest na nagpapakita na si Kristo lamang ang dahilan kung bakit kami nandito rin. At kung ano mangyayari sa Sunday School na itong discussion, ma-edified sana po ang lahat at tulungan niyo po ako bilang inyong speaker ng salita, ma-empowered at naway kawang katotohanan lamang at maging maingat rin ako sa mga pagsasabi ko sa inyong mga salita. Naway tulungan niyo ako maging precise at maging clear sa mga audience at ito'y ma-edify sila. Ito'y pangalan, pinapanalangin ko sa pangalan na matamis sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Alright, thank you so much again for attending the Sunday School topic. At ang topic natin will be Christ's Covenant. And ating reference is the book of Mark Jones, Knowing Christ. And it's I think one of the chapter 3 yata ng book na yon. And alright, let's get to the next slide. Ayan. Alright, before we proceed on the topic of this at hand sa Sunday School, let's discuss first the Psalm 89:3 verse 4. So, it's stated there, and it's written, "You said, I have made a covenant with the chosen one. I have sworn to David, my servant. I will establish your line forever and make your throne firm, all generations." Sa ating pagbabasa ng Biblia, hindi natin matatanggi ang salitang covenant. Paulit-ulit ito mula Genesis hanggang Revelation. Siguro sa devotions natin, ini-skip lang natin. Pero isa siya sa mga bagay na hindi nyo maiiwasan sa pagbabasa. At dito sa Psalm 89, sinulat ng isang psalmista patungkol sa Davidic covenant. So, ano nga ba yung covenant? So, as stated in the sorry. Ano ba to? Okay. Sa third slide kasi, okay, and the next slide will be, okay. Since sinabi sa Psalm 89, the word covenant is presented there, let's discuss first what is it in the first place. Okay, to begin, before we dive into the topic of the covenant or the specific covenant participated by Christ, I think it's better to relate this to our current situation sa ating present times. Malapit ito sa salita na ginagawa natin usually sa contract. And how to relate this is, for example, yung mga young professionals or yung mga nagtatrabaho sa atin, when we are engaging to a job, may kontrata tayong pinipirmahan. At syempre, bilang isang empleyado, gusto natin, madalas ang ating sinisik kung bakit nagsisik tayo ng better employment is salary. Kung dati ang salary mo 25,000, gugulat ka kung binigay sa iyo ng offer ng iyong employer, future employer is 100,000. Mas lalo na kaya kapag ang binigay sa iyo 200,000. Talagang nagniningning ang mata mo sa laki ng sahod na binibigay sa iyo ng employer. At dahil sa kagustuhan mo, may pinapakita sa iyong employer na mga 30 pages na terms and condition
hindi mo na binasa yon kasi excited ka eh. Kasi tatanggapin ko na yung trabaho. Pipirmahan ko na lahat. At hindi mo na nabasa doon yung mga stipulations or conditions sa bago mong employer. Na-realize mo lang nung nalilate ka na sa pagpapasok, kinakaltasan ka ng sahod dahil late ka. Pero sa OT, TY. Di ba may merong ganun eh. Reklamo madalas yun eh. Papasok ka, late, may kaltas, pero kapag OT, TY lang. Eh, wala kang magagawa. Pinarmahan mo yung kontrata. Nandun. Binasa mo ulit dahil excited ka sa bagong sahod. Nandun pala yun. So, that's the reason. This is the same way how a covenant in the Bible works or operates. It's some sort of contract, so may participation ka, may party involved, at the same time, meron kayong conditions at kailangan magampanan yun. Meron rin penalties. Now, let's the material ni Mark Jones introduce us what is a covenant. Baliktad. Alright. According kay Mark Jones, sa kanya Knowing Christ, the book, he stated there clearly, scholars have defined covenant, translated from the Hebrew berit and Greek word diatheke, in various ways, and the context in which the word is used in Scripture will also inform our understanding of its meaning. At its most basic level, a covenant is an oath-bound relationship between two or more parties. As I stated earlier in my example, thus, human covenants, for example, marriage, this is the same example that binigay sa atin in the past Sunday schools, na marriage ang perfect example as a human covenant, fall under this general definition. In divine covenants, God's sovereignty established the relationship with His creatures. There are other nuances, but the divine covenant given after the fall is fundamentally one in which God binds Himself by His own oath to keep His promises. Sa madaling sabi, ang sinasabi dyan ni Mark Jones is very simple. Sa Bible, sa storyline ng scriptures, may mga ni-establish ang Panginoon ng tipanan. At malapit sa human covenant o tipanan, marriage. Siyempre, sa isang kasalan, manunumpa kayo na mamahalin nyo ang isa't isa sa hirap o sa ginhawa. Yun yung ideal. Alam natin na hindi ganun kasimple lang yon. Siyempre, may mga constraints. At sabi nga nila, ang pinakamahirap na kontrata, pirmahan daw, marriage contract. Kasi kapag daw pinirma may marriage contract, yan na daw yan. Wala tayong, meron lang tayo sa bansa na to annulment, napakahirap. So kapag pinirmahan mo na yan, parang taga na yan sa bato. Talagang mahirap na yan itanggi. Ganon rin ang ginawa ng Panginoon sa storyline ng Scripture and how He established the covenant. Nanumpa rin siya. Ang perfect example nito, yung ginawa niya kay Noah. Actually, one of the, if you're going to read the Noahic covenant sa Bible, talagang ang nanumpalan doon at na nag-oath si Yahweh. Na hindi niya nagugunawin ng mundo at ang patunay, lagi niyang maalala yon, yung rainbow. Sa pamamagitan ng tubig, flood. So, ganun rin ang Panginoon sa atin makipag-relate. He's taking an oath. Binabind niya sa sarili niya doon sa sumpaan na gagawin between the parties. So, that's the basic definition as stated by Mark Jones. So, let's proceed now. Now, to further clarify this, and for further additional knowledge, wait lang, ay gumana next slide. Ay, sorry, yan. Alright, in the ancient Near East culture, covenant making is part of the daily life. It is not exclusively happened to Israel. In Genesis 21, verse 22 to 34, presents an example in covenant making in the ancient Near East.
The said passage tells the king of Gerar makes a covenant treaty with Abraham. So, to further knowledge the background, in the ancient Near East, we know that this location is the cradle of the civilization. Maraming empires nagsimula dyan. Meron dyan Babylonian, Assyrians, as we know, the redemptive history story. Yan yung mga nag-persecute sa Israel. At it's a normative experience na nagumagawa sila ng mga contracts. Hindi exclusive ang covenant sa Israel. In fact, si King Gerar, hindi naman nakitipan kay Yahweh yan. Pero gumagawa sila ng mga treaty o covenant. That's the basic history doon sa, kung titignan natin yung pinaka-practice pa noong unang panahon sa covenant. So in this case, it is a normal part of life. Similar to what is happening now sa ating buhay. Sa ating buhay, na kung saan we are engaging in contracts in our daily life. Alright. So, let's observe a certain passage. Mabagal ang slide. Yan. Ay, baliktad. Okay. Ba't pa urong? Ayan, nakita na. Alright, sorry. Medyo bago ako dito sa... Ayan. Ay, sorry. Ay. Ayan, sorry. Ganito pala tahawak dito. Sorry. John 17 verse 20 verse 26. Alright, observe natin muna yung passage na to. Kasi it's if you're going to exegete this or give it us a picture sa magiging usapan natin or the main focus of this topic, meron tayong makukuha dito. So let's start reading this passage. Sabi dito, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through the word, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me I have given them, that they may be one, just as we are one, I in them and you in me, that they may be have perfect in one, and in that world you may know that you have sent me and have followed them as you have loved me. Father, I desire that they may also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory which you given me, for you loved me. Before the foundation of the world, O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and this have known that you sent me, and I have declared to them your name, and will declare it, that the love in which you love me may be in them and I in them. So, alright, medyo mahaba yung passage, but notice the passage, how it progresses. Present dyan lagi yung I, you, love, Father, and in fact, if you're going to notice there, the love between the Father and the Son began before the foundation of the world. At gusto ni Kristo, may experience natin yung love na to between the Father and the Son to us. And isa sa mga motivation rin, I believe, ni Christ is so that the world may know the Father and that the love between them may known to us. As stated there, and there have been known that you sent me. Kung ano yung gusto ng Ama na pagdahilan kung bakit dumating si Kristo sa lupa, gusto rin maihayag ni Kristo. That, and I have declared to them your name, and I will declare it, that love which you love me may be with them and I with them. So, madalas dyan yung salitang love. The Father and the Son. So, if you're going to check this, it seems like the relationship of the Father and the Son, and there's some sort of an agreement. The reason why Christ has been sent by the Father, so may dahilan nun, began
the relationship before the foundation of the world. So the next question is, ano yung agreement nila? Bakit parang nandyan si Kristo sa isang misyon? So merong malamang agreement ang Father and the Son. So that's, we can pick up something in that passage. So what's the agreement can be seen in the next slide. All right. To explain further, before, I think ito na yun, ito yung agreement na yun. Before, to explain it further, may tinatawag tayo the whole counsel of God. And as I read it, the whole counsel of God, the first occurrence ng phrase na yun can be looked sa Acts 20 verse 27, is expressed in redemptive history. Has its root in the eternal covenant made between the person of the Godhead, according to Mark Jones. The covenant of redemption, the eternal covenant, gives a framework, the wisdom of God. Anong ibig sabihin nito? Kapag nababanggit yung whole counsel of God, lagi natin napapansin yan sa mga sermons ni Pastor George, sa mga preachings. Ang ibig sabihin lang yan, the whole of counsel of God in the life, death, and resurrection of Christ, as alluded in Acts 20 verse 27 na sinasabi ni Paul, naabuo yun as an expression sa redemptive history from Genesis to Revelation. Meron kasing tinatawag na storyline ang scripture. At most theologians, scholars, agree na merong parang plot lines. Plot o mga eksena na can be divided into 4 categories. Ito yung creation, fall, redemption, and restoration. Creation, alam natin na ito yung the time of the book of Genesis, how God created the world. And hindi nga nasunod yung tunay intention ng creation, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng fall. And from Genesis 3 until the time of New Testament na inaugurate na yung New Covenant, dumating na yung tamang perfection, yung tamang fulfillment ng redemption na mula pa doon sa mga covenants na yon na fulfill na doon. At yung ginawa ni Christ as an example of anong event na na-restore na in tunay na intensyon ng creation, which is the restoration, or others says, is the new heavens and new earth, or the new creation. So most agree that ganun yung plot lines, majority ng the whole storyline of the scripture. The whole counsel of God means the redemptive history, how the scripture fits together, or giving us the whole picture of the story of the Bible. At lahat yon nangyari because of the covenant of redemption. Now, it gives us a framework. What is the framework? In our tradition, in the 1689, siguro kung naririnig kayo ni Pastor George sa mga teachings niya, I think na-express na to sa Sunday School. Meron tayong sa tradition natin our own model and how the scripture fits together, or we can say the whole counsel of God. In the next slide, this is it. All right. This diagram is the covenant theology. This is giving us the whole picture, the meta-narrative of the scripture. So, at madaling sabi, ito yung paano nagtutugma-tugma yung mga storya ng scripture from Genesis to Revelation. Ngayon, as just to set the expectation, I'm not going to discuss the bottom because our topics is on the top, the covenant of redemption. As stated earlier, the covenant of redemption is the root of the redemptive history. So kung wala yon, wala rin yung nasa bottom. So it might be the diagram is too much information. Yes, because it was already being discussed by Pastor George sa kanyang 1689. I suggest that you revisit yung mga teachings ni Pastor George, lalo na sa 1689 chapter 7 of God's Covenant. Sinabi niya yon kung paano yung covenant of works na yung mga yan. Hopefully, tingnan nyo ulit because it adds sa ating doctrinal maturity. Sabi nga ng isang pastor, actually last Sunday, sabi ni pastor, kailangan natin ng doctrinal maturity kasi yung mga yan, rooted in Christ.
Nangyayari ang eternal redemptive history na yan, or the one plan of God, na-express yan sa mga storylines hanggang natapos kay Kristo. So lumalabas lahat yan rooted in Christ. So therefore, it necessitates us to study this because it gives us what we call doctrinal maturity. Alright, so let's proceed now to the main topic, which is the covenant of redemption. Okay, the covenant of redemption, or what sometimes called the pactum salutis. It is a Latin expression of the covenant of redemption. Eternal agreement between the Father and the Son to save sinners from eternity past. Ganun lang siya kasimple. Itong tipanan na to is agreement between the Father and the Son para iligtas ang mga makasalanan from eternity past. So magkaroon ng agreement. May stipulations falls upon the Father, Son, and the Holy Spirit to be executed perfectly. So as I said earlier, the covenant is may conditions doon. At merong expectation sa mga parties to execute those conditions. So therefore, ang involvement ng Father and the Son, expected to them to perform this. What conditions were and context in which the conditions were fulfilled requires further unpacking, as stated by Mark Jones. So, kailangan natin i-unpack, maintindihan natin yung surface level kahit paano yung covenant of redemption. So, this is going to be, can be stated in this. Alright, unpacking the covenant of redemption shows, meron tayo in the material of Mark Jones, stated there, the three observations that can be seen how Christ participate in this covenant. So as I said earlier, this is a party involving agreement between several parties, and perfect example is Christ. So participation niya to. And we can say these three: Christ's subordination, Christ's appointment and acceptance, Christ's assistance and rewards. So these three topics we will discuss in the next slide. Let's start first sa covenant as a Christ subordination. Alright, going back again to my example sa job contract. When you pass the exam, the interviews, may contract ka na pipirmahan, magpa-participate ka, syempre, sa kontrata. Pupunta ka doon sa bago mo employer to sign that. At ang una, magpa-participate ka sa agreement. Pupunta ka. So in this case, this is similar to what happened in the covenant of redemption as part ni Christ. It displays subordination. As stated here, participation of Christ in the covenant of redemption displays humble obedience to the Father, John 14 verse 28. The subordination of the Son seems telling the Father is superior than the Son. How about the Son voluntarily subordinated himself to the Father, John 20 verse 17. This is the passage that I said earlier. Moreover, the Son is the mediator living as the servant of God, Isaiah 42. Alright, let's stop on that first. To explain this, what's trying to say is that when Christ participated, of course, he displayed humble obedience out of love to the Father. So for John 14 verse 28 kasi, meron kasing issue na parang sinabi ni Kristo doon, para siyang less siya sa Ama. However, that's not the case because Christ voluntarily participated in the contract or in the covenant, in the agreement. As stated by Mark Jones, completing the task further had given to him. Yan yung mga proof text, Isaiah 53 verse 10, John 6 verse 38. Now, how do we going to prove, paano natin ipuprove na yung participation ni Christ is not an act of being a lesser part of the Trinity? Sinabi ni Mark Jones, ito sa third point. Therefore, the principle of subordination doesn't belong to the intra-Trinitarian relations. Simply put, the subordination among the person of the Godhead is in history of redemption must be located in the free decision of the Son to enter into a covenant. Ang sinasabi lang dyan ni Mark Jones ito,
voluntarily si Kristo nag-participate sa covenant na to. It only shows because in the history of redemption. So let's go back what I stated earlier. The redemptive history is how the scripture fits together, or one plan of God being tied up in several stories in the Bible. Makakakuha tayo ng example sa history from Genesis until to the point of the New Testament, because when Yahweh is initiating a covenant, to give further knowledge, sa scripture, especially when Yahweh is commissioning someone, a covenant partner, meron tayong makikita salita sa salitang Hebrew word doon na, di ba sinabi ko kanina, yung word na berit is the Hebrew word of covenant. May mga expression doon sa Old Testament na hekim barit, ibig sabihin lang noon, to establish an existing covenant. Ibig sabihin, when Yahweh expressing that, yung dating covenant na ini-issue niya, nire-establish lang niya sa covenant partner. Yung karat berit doon, gumagawa siya ng bagong covenant o tinatawag na cutting a new covenant. Gagawa ako ng bagong tipanan, in other words. Yung mga salita niyo, regardless kung ano expression doon, it's having a covenant partner. At makikita mo, wala naman doon pilit na pinilit ni Yahweh na makipag-agree doon sa terms niya sa covenant. Regardless kung conditional ba yon o unconditional na covenant ba yon, walang pinilit. Perfect example, sa Exodus 3, sa burning bush, si Moses. Nung nakita niya yung burning bush, namangha siya, na sinabi ni Yahweh, pumunta ka dito Yahweh, tanggalin mo yung sandalis mo, because this place is a consecrated ground. Sabihin, hindi pwede pumasok ang unholy. Dahil God is displaying His holiness, therefore the environment is being affected. Kailangan niya tanggalin. Wala naman doon nakalagay na kapag hindi niya pinansin si Yahweh, mamamatay siya. So, lumalabas, hindi by fear. Kung paano tagtatawag ng isang covenant partner si Yahweh. Therefore, this is same true to Christ's participation in this covenantal agreement between the Father and the Son. He is approaching it voluntarily. That's the reason why redemptive history is good source to justify something, because this is a present occurrence na nangyayari sa history ng Bible. Paulit-ulit na nagbibigay siya ng truths. Na therefore, it can be applied same as Christ is showing an total obedience to the Father out of love. Alright, so that's the whole point of the subordination of Christ. Hopefully, it gives clarity. Alright, the next one is Christ's appointment and acceptance. One moment. Please bear with me, kakagaling ako lang po sa tonsillitis. Medyo struggled ang aking salita. Okay. Okay, so going back to my example sa job, as I relate this to our contract, sa job contract. Kung may kontrata ka as a new job, meron kang placement. Ibig sabihin, meron kang job title. At isa sa mga totoo rin ito kay Kristo, may binigay na title ang Ama sa Kanya. As stated in my material, the Father appointed the Son to be mediator, John 6 verse 27, as a prophet, Deuteronomy 1 verse 15, priest, Hebrew 3, 1 verse 2, and king, Psalm 2 verse 6. As stated in the Westminster Confession of Faith, this is meron rin tayong ganito sa 1689, it pleases God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, to be mediator between God and men, the prophet, priest, king, and acceptance of the Son is out of love to the Father. John 17 verse 20 to 26. This is the passage that I said earlier. Okay.
let's stop that for a moment. To explain it further, may binigay na titles ang si Yahweh to accept by Christ as prophet, priest, and king. To give further information, this is the same thing na ginawa ni Yahweh kay Adam sa creation. Nung kinreate niya si Adam sa garden, Adam is having also this title by expressing yung mga gagawin niya sa garden, as stated in Genesis 1:25, 26, 27 to 28. However, hindi nga natupad. So dito pa lang, during tong tipanan na to, alam na lang tipan na mangyayari kay Adam, mag-fail siya. And then the next one, as stated by Mark Jones, in accepting the terms of the covenant, the Son acted as a mediator for all those whom the Father had given to him in eternity. So, ang binigay sa kanyang, yung mga elect, yung mga sinners na isi-save niya. The Father gave Christ not only a people, but also the condition required of him as an incarnate man. Of course, ang isa sa mga kondisyon ng gagawin ni Kristo, mamamatay siya sa cross para sa mga makasalanan. At part ng conditions na yon, magiging tao siya. Kasi nga, hindi siya pa pwede maging guilt offering kung hindi siya magiging in the form of flesh. He was incarnated as a human, but fully God and fully man. Liwanag yon sa ating Trinity. And at yung isa sa mga patunay ito, tulad ng sinabi ni John Owen, itong acceptance na to, without it, not possible they should be delivered or saved unto the glory of God. Kasi nga, because of this acceptance, being an incarnate man at being guilt offering to save the sinners and giving the elect to the Son by the Father, nagiging mas hindi siya nagiging effective ang naging acceptance ni Christ. Kasi nga tinanggap at natupad ang salvation. Isaiah 53, verse 10, verse 11, and verse 12, by reading it, ito yung passage na kung saan parang natutuwa ang ama na nakakrush yung kanyang anak. Diba, it sounds parang bizarre na natutuwa ang ama, nakakrush yung anak, namamatay. Kasi yun ang goal, yun ang pinaka-mission ni Christ sa earth, to save the sinners from the death and as a guilt offering, sinabi sa Isaiah. Kasi it looks like dahil doon, kaya siya napiplease because the agreement is being fulfilled. And what was accepted doon sa covenant of redemption as expressed here is being rendered now by the death of His Son. So therefore, it makes sense dahil dito nagkaroon na acceptance. Alright, that's the whole point of the appointment and the acceptance of Christ in the context of the covenant of redemption. Alright, in this part is the Christ assistance and rewards. Okay, going back again to my example. Meron tayong makukuha mga benefits sa ating mga contract. Siyempre, mga rewards. Sahod na pinirmahan mo, na-enjoy mo. Of course, kapag nagawa mo pa, may mga rewards yan. Totoo rin to sa redemption, covenant redemption ni Christ. Sa ginagawa niya. As stated here in the material, the Father didn't let the Son to do the work without agreeing to assist Him. Christ's ministry in earth helped by the Father with love, care, and power. This relationship is established because the agreement made. Okay. And as stated by Mark Jones, the Father assisted the Son by filling Him with graces in human nature. So, sinasabi lang dito is that the Father hindi pinabayaan ng Ama ang anak to perform the ministry alone. Binigyan niya ng encouragement si Kristo at as stated in my passages, nagpe-pray siya kay Christ. Si Christ nagpe-pray sa Ama, and in the form of agreement, nagkakaroon ng tinatawag na love. Lalo yung tuloy na di-display yung bond ng Father and the Son.
Also, the Holy Spirit empowered the Son to do the miracles. Matthew 12 verse 18, Acts 10 verse 38. Another promise from the Father is the victory over his enemies. The most significant is pleasing and graciously accepted by the Father. Okay, tumulong rin ang Espiritu Santo. Like as I said earlier, may stipulations kailangan i-perform executely ng Father, the Son, and the Holy Spirit to do this by assisting Christ in the ministry. Maliwanag yan. Nung nabaptize ni Cristo, ni John the Baptist, nagkaroon doon ng eksena, nag-descend yung dove ni the Holy Spirit and na-empowered si Cristo. Part yun ng agreement sa covenant na to, na tutulungan ng Holy Spirit si Cristo. Also, dahil may rewards, therefore, na-fulfill. So as stated here, the Son was promised by rewards after fulfilling the work the Father gave. The suffering servant in Isaiah 53 is now exalted and head of the church. Alright, so dito, it's only stating here na nagawa ni Christ ang redemptive, nag-culminate kay Christ lahat ng tinuturo ng covenants, na fulfill niya yung covenant of redemption by establishing a new covenant out of His blood. Alam natin yon, the death and resurrection of Christ, na ligtas ang makasalanan, at dahil nun, na-reward siya. Katulad sa Luke 26, nung na-exalt siya, all heavens and earth is being given to Him. Naging hari na siya ng lahat. Part yon na agreement sa covenant of redemption. Meron siyang reward na makukuha. At now, He is the King of kings, the Lords of lords. Now, that's the way to express the Christ's assistance and rewards in this particular covenant na pinaparticipate ni Christ. So therefore, let's proceed now in the practical sense. So, the next question is, since knowing this covenant of redemption, how it affects us Christians, especially our Christian living, knowing that meron palang agreement ng Ama at Anak na iligtas ang kasalanan, iligtas ang tao sa kanyang kasalanan mula pa from eternity past. So, what's in it with me? What? In other words. Alright, I can state it here several items, the application of the covenant of redemption. So, it gives joy, knowing that we know that yung ating salvation is from eternity past. The Father and the Son, nag-agree na sila, pinagplanuhan nila to, ginawa nila, nag-participate sila faithfully, na-accomplish at the bigyan ng reward si Kristo as a fulfilling for the covenant of redemption. At bilang mga Kristiyano sa bagong tipanan, actually, kapag naging Christian ka, pumapasok ko na sa tipan na ginawa ni Kristo. Yung covenant of redemption, isa siyang tipan para magawa yung bagong tipan. So nasa bagong tipan na tayo, nung pumasok tayo, inaccept natin si Kristo as Lord and Savior, dapat knowing kung paano ito pinag-ugatan, paano nangyayari yung kung paano na-accomplish ito bago dumating yung new covenant, hindi ba lalo tayo matutuwa, ma-appreciate natin yung ginawa ni Kristo, na mula pa pala from eternity past, meron ng agreement. At ito'y out of love between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag-ibig nila kung bakit ito na ginawa. So, tanong ko, masaya ba tayo sa tipanan na ginawa ni Kristo ngayon? Kasi, the covenant of redemption is the root of the new covenant as well. We can say that because this is the one eternal plan of God. Although we can call it as one eternal plan of God, iba, yun ang gusto natin itawag, pero sa atin, is covenant of redemption. We can agree on disagree kung ano yung tamang tawag, but it's stated na may plano ang Diyos for the salvation ng mga sinners. Alright, the next item, I can say the application is our understanding in the story of the Scripture is affected because the covenants are the backbone of the redemptive history. What do I mean by that? I assume na nagde-devotion tayo naman. When we read our Scripture, hopefully, hindi pa tungkol sa atin.
we want to grasp what the whole picture or the whole narrative of Scripture is, or how the script, what's the big picture of the story of the Bible. And it affects us how we understand this covenant. Marami pang covenant sa Bible. Ang covenant of redemption, isa lang yon. Yes, it is not written in the Scripture, but it can be observed that there is a plan from eternity past. Kaya na-fulfill tong mga nangyayari na to. And yes, when we read it, it affects. For example, if there is a certain truth that we want to understand, for example, na-discuss na to nila Pastor George yung last year about divorce. Maraming usapin doon. So, mabasahin na ng scripture, ano ba approach natin? Hahanap lang ba tayo ng proof text na ito, bawal ang divorce? Sabi dito. Hindi natin nire-respeto yung storyline ng scripture because I believe the most proper way to know certain truths sa scripture is titignan mo yung buong storya ng Genesis hanggang New Testament. Paano yung truth na to nire-reveal paunti hanggang luminaw sa New Testament. Kasi may mga truths doon na parang hindi pa ito yung totoong pagkakahayag katulad ng divorce. Paano patunay? Ganun nga kasi in-approach si Kristo to. Doon sa kanyang issue ng divorce, sabi niya, God hates divorce. Malinaw yon. Because in creation pa lang, hindi pa pwede maghiwalay na yung pinagsama ng Diyos. However, look, this is very important. The way Christ traced the divorce. Nagbalik siya sa creation, tunay intention. Because of sin, dumating yung Mosaic Covenant. Sabi niya, because your heart is hardened, nag-issue si Moses ng certificate of divorce. Therefore, inallow niya ang divorce. Yes, because of the current present situation. So dito pala, makikita mo, si Yahweh is adapting also in the current situation ng sin by terms of another stipulation of the covenant of Moses. However, hindi nagtatapos yung storya doon. That's the reason why you need to read it forward. Hindi yung backward, then forward, then babalikan na naman. You need to study it progressively hanggang makita ni Kristo. Dahil this is the way Christ see certain truths sa Old Testament. At sinabi niya, but if anyone is sexually immoral, merong immorality involved sa marriage, yun na yung pwedeng mag-divorce. So, sino susundin natin doon? Siyempre, yung the way Christ described and how He given a provision sa divorce. Because the story of divorce is progressing at lalong nagtapos yung kahayagan, yung totoong way to handle it nung ininterpret ni Christ yun sa New Testament. And then I believe it affects because the covenant of Christ is much better than the covenant of Moses. So, affected ang ating understanding sa mga covenants. Alright, the next item is the most practical one. The Christians reap the benefits under the new covenant as heirs of God and joint heirs with Christ. Alright, this is part of our benefit is sanctification. We are working more like Christ. At another very practical is marriage. Alright, natin mo itatanggi na favorite na mga may asawa, yung mga movie na pagtataksil. Kasi kapag nagtataksil ang mga asawa, affected sila. Lagi nanghihinala tuloy yung mga may asawa na nag-cheat yung kanilang partner. Kasi nga, napapakinggan nila sa movies, meron nga nangyari na teleserye panay cheating. Kaya tuloy, lahat sila duda na sa mga asawa nila. Bakit masakit yun? Kasi ganun rin ang tipan ng Panginoon sa Israel. Tingnan mo yung redemptive history nangyari. In fact, pinalasap ng Diyos yung galit niya sa Israel pamamagitan ni Hosea. Si Hosea, isang prophet, inalaw niya na mag-asawa siya ng isang babaeng maraming karanasan. Sabi niya, mag-asawa ka ng babae na yon. Ganun rin kasi ang nararamdaman ko. Ganun rin ang Israel. Ang Israel, nakikitalik sa mga iba't ibang Diyos. Similar sa babae, napapakasalan mo kung sino-sino tinatalik. Imagine, nang lilimos si Hosea ngayon ng pag-ibig sa isang babaeng pakawala. Ganun rin ang marriage natin.
Imagine mo kung may karelasyon ka na isang babae o lalaki, pakawala. Does it affect our sanctification sa marriage? The way we understand the covenant, I assume it should be, because the covenant is the pattern on how Christ perfectly fulfilled this. How faithful and loving Christ in fulfilling this covenant of redemption. It should affect our dealing with marriage. The next item is, the gospel is the climax of divine covenants and covenantal love. Okay, this application is about the gospel. I think it should be the gospel. In this part is, sa mga hindi pa Christians, it should be noticed that yung mga redemptive history, part ng creations pa lang, hindi talaga intention talaga yung magkaroon ng death. At because of this, nagkaroon ng mga covenants. Kasi gusto ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, na pinaramis sa Genesis 3, magkaroon ng tinatawag na redemption. At na-fulfill to sa New Testament. At tinatawag tayo ngayon na mag-participate sa covenant na to. Kalimutan ng kasalanan. Accept Christ, repent from your sin, accept Christ as Lord and Savior. Para ma-experience natin yung covenantal love. Isang pag-ibig na nakaugat sa tipan na ginawa ni Kristo sa bagong covenant, bagong tipanan. So, come to Christ sa mga hindi pa Kristiyano dito. This is not about just God na sinasabi nila na nandun sa langit, na hindi nangingialam. Nangingialam ang Diyos sa kanyang pamamagitan ng redemptive history by terms of the covenant. At sa bawat covenant, ang nire-require lang niya maging faithful at loving tayo doon. Alright, to summarize this, to summarize what I said, Christ's covenant to the Father, as shown the covenant of redemption, can be expressed as one redemptive plan for the elect as agreed by the Son, and the Father which reaches its fulfillment, telos, terminus in Christ and the new covenant. This covenant, actually mali itong grammar to, demands faithfulness, loyalty, and love, similar to divine covenants in redemptive history. This covenant therefore offers us glimpse into the glimpse of the triune God, a covenantal life with complete freedom. Alright, to summarize, says, alam natin, the covenant of redemption is about saving the sinners. The plan to save sinners from eternity past. Ganun kasimple lang. Participated by the Father and the Son out of love. And sabi ni Mark Jones, it gives us freedom. Freedom to love. The moment you enter a covenant, lagi naman sa redemptive history, ang expectation ng Panginoon is maging faithful tayo and loyal in terms of love. Agape, not eros, agape, a self-sacrificial love. Just to maintain our relationship, we will sacrifice even ourselves, deny ourselves. Because this is an expression of love. To be faithful, like in our marriage, kahit hindi maayos ang partner mo, maging faithful because this is a vow and an oath. Similar to the covenant displayed by Yahweh through His covenant partner. And ayun lamang po ang aking masasabi at we can proceed now to the discussions. Medyo nag-exceed ng konti. Akala ko 30 to 40 minutes lang. So, let's discuss now. Mayroon po bang questions for this? Although this is a very topic na medyo at the surface level, it's just only, the covenant redemption is just that. So, meron po bang questions about the topic? Motherhood. Sumakit ulo ko. Medyo information overload ako. Pero yung two things na nag-struck sa akin, yung una, kasi nanggaling ako sa Pentecostal. So, emotional, yung pagkamatay ng Panginoon, talagang I was crushed, lalo na pag nakikita ko. But you mentioned na the Father was glad. He was glad when
Christ was crushed See? because of the fulfillment of the covenant. Dahil before the foundations of the world, may agreement na sila, the Father and the Son. So, yun medyo nag-trigger. Naintindihan ko. Hindi siya dapat emosyon. It should be rooted doon sa talagang plano na. Tama ba yun? So, hindi dapat tayo maging emotional in yung paglapit natin sa Panginoon. Kung hindi maunawaan yung covenant, napakalalim pala nung covenant. And then, the second thing, parang nakakalimutan ko. Yung second thing, hindi ko na yata matanda. Ang dami kasi. The first thing is yung the crushing or the death of Christ made the Father seem satisfied. And the second thing is yung pass muna ako, medyo hindi ko na matanong yung second. Pero yung pagpapalit, kung ang covenant doon pa man sa Genesis, so lumalabas lahat ng books of the Old Testament, present doon yung mga covenant. Lahat ng mga actors sa Old Testament, yung mga prophet, yung mga kings, the major and the minor prophets, pumasok ang Panginoon sa covenant. Tapos yung fulfillment sa New Testament, yun yung si Christ. Yun yung pinupunto. Yun yung pinaka-pinupunto na sa ngayon, tapos na yun. Wala ng mga future covenant. Ito na yung new creation na sinasabi sa the full counsel of God. Ito na yung age and the age to come. Ito na yung darating na si Kristo. Ito na yung tipan niya talaga ngayon. So, tamang sabihin na it is the final, the eternal. We are now living dun sa final days. Kasi yung pinakahuling fulfillment, si Christ, na-fulfill na yun. Heto na yung mga final days na nag-aantay tayo. Ayun lamang po. Thank you. Okay. Alright, to give clarification about the emotional. Actually, pwede naman maging emotional kasi it gives us joy. Kung malalim kung maunawaan natin briefly or nabasa nyo yung mga teachings si Pastor George of God's Covenant sa chapter 7, hopefully you understand it deeply. Malo niya ma-appreciate yung truths na yun at magiging emotional ka talaga. Kaya sabi ko nga dito, sa application ng Covenant of Redemption sa ating Christian life, magbibigay ng galak. Sabi nga ni John Owen, overwhelmingly indescribable. Hindi ma-explain yung galak. Kasi yung nangyari pa na to, hindi lang pala basta-basta. At actually, the only way to explain it, kaligtasan na hindi lang pala basta-basta ang ginawa ni Christ. Hindi tayo nag-participate, pero ang dami palang ginawa para lang ma-accomplish lang to. Lalo na natin ma-appreciate yung ginawa ni Kristo at mamahalin pa na natin siya deeply. So, pwede natin maging emotional because it gives us joy. John Owen na nagsabi nito. So, may kilala si John Owen eh. So, ayan, yun lang naman. Tsaka tama naman na this is the final days, this is the new covenant. So, we should be glad that this is the actual realities ngayon. Na mga ginawang plano from eternity past ngayon na itupad na sa present conditions natin. Right. Under questions, hanggang ano oras ba tayo? Okay na ba? Okay na ba? May questions ba? Sila na tumatang. Okay na? I think there's no more questions. Let's end this with prayer. Father in heaven,
Thank you for this moment, this session. Hopefully, I know many information has been presented, but hopefully this is the main point, that you have an eternal plan, one plan from the beginning, from the eternity past, to save sinners, and hopefully ang parte ng iglesia na to naintindihan iyon, na ganong lamang ang nangyaring tipanan na yon, at lalong ngayon ma-appreciate nila sa bagong tipan na ginawa ni Kristo, dahil ito'y pinilano nyo pa simula pa from eternity past. Hopefully we apply this in our Christian life, lumalim ang aming intindi sa aming mga agreements, lalo na sa aming marriage, sa mga contracts na ina-agreehan namin, dahil ganun rin si Kristo, faithful sa kanyang mga tipan. At ito'y pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Thank you po.